Basa at sugatan ngayon ang aktres na si Amalia Fuentes. Yan ay matapos daw siyang bugbugin di mano nang nangungupahan sa kanyang apartment sa Quezon City. Pero kabaliktaran ito ang iginigiit ng kanyang tenant. May report si John Consulta. Isa-isang ipinakita ng veteran actress na si Amalia Fuentes ang mga sugat sa kanyang katawan matapos di umano'y bugbugin siya nang nangungupahan sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City. Kwento ni Amalia, nauwi raw sa sakitan ang mainit ng sagutan ng mga tenant na sina Peter Tan Licop at may bahay nitong si Rosemary. Tumalbog daw kasi ang ibinayad nilang checking nagkakahalaga ng 25,000 pesos. I went to the bank, picked up the check na bouncing check again, and we were just going to hang it nga anywhere but strong rain. Dumating sila. Pagdating pa naman yung Rosemary Licop, for no reason, I'm just there in the car. She started clapping. Para bang nanunuya. And then, she called me pa magnanakaw. Tinusok pa raw ng payo si Amalia na nagdulot ng isang malalim na sugat sa kanyang likod. He swung at my son, but my son was able to, alam mo yon, bata yon, gumanon siya. Yung bang lumayo siya, no? So, ang ginawa ko, darling, pumagit na ako para to stop more violence. Doon ko naramdaman yung sharp object. Ang anak naman niyang si Jeric Stevens, na kasama niya na mangyari ang insidente, nagtamo rin ng mga galos sa katawan. Nagpambuno raw kasi sila ni Peter Tan Licop matapos itong sapakin ng kanyang ina. Peter Tan Licop, he first swung at me. And then Mama got in the middle, she swung at Mama. When I saw him swung, nag-blackout na ako, it took him down. Pero ang mas nagpakabaraw sa kanila ay nang makuha ng tauhan ni Licop ang baril. Yung diver nila na Dindo, we don't know his last name yet but we'll find out, picked up the gun, cocked it, and pulled the trigger. Buti na lang, hindi siya marunong bumaril. He cocked it with the safety on. Hindi talaga yun puputok. Paliwanag naman ni Rosemary Tan Licop, hindi sila ang nagsimula ng away. The night before, actually 1:30 that night, hinaharas nila yung bahay namin. Binabarag yung katawan ng anak niya na lalaki, yung gate namin. I think he was high on drugs or something. Pinagbantaan dito sila ni Amalia. Sa ngayon, nakaalis na raw sila sa kanilang inuupang apartment. Na-trauma raw kasi ang mga bata. Araw-araw po kasi, hinaharas nila kami. Ang mga anak ko, they're not used to hearing these words. Nang puntahan ng GMA News ang pinangyarihan ng insidente, kita pa ang mga basag-basag na paso. Ayon sa tauhan ng pamilya Licop, sina Amalia raw ang nagsimula ng gulo. Kasi yung sir namin, naandito, nakatayo, kinakausap niya ng may naon si Jeric. Si Jeric, taas pa rin ng taas ang boses, pinumura niya sa niya, bigla may sumunto kay sir. Tapos si Amalia, naglakad, tapos sinampas niya yung payong niya. Ginanon na Amalia, ginaganong-ganon. Tapos ganito na to. Tapos yung kasama niya, yung babae, inaawat na si Amalia. Pero ang kampo ni Amalia, balak daw magsampa ng reklamong frustrated homicide laban sa mag-asawang Licop. John Consulta, GMA News.